Hello mga guys! Welcome back to my channel kasi ito waya tagal agilukano tayo lang yun naikasulit ito yung mga guys at daw may dito oy bagong bili baro-baro nga gatang sabi niya yes bagong bili ko ito lusot yung preno anong tinoubleshoot natin kasi napansin ko mga guys bago yung hydrovac ito yun yan bago yung hydrovac tapos bago yung master tapos napansin ko po yung yung hydrovac po, meron pong check valve. Napansin nyo po bagong bago. Pero yung original mga guys, yung pinalit natin, wala akong check valve. Andito na kasi yung pinaka-check valve niya. Kasi problema nito, kung birinek mo yung kung naka-full siya, full stop dapat, dapat po matigas yung preno. Ang nangyayari po, lusot. Ang ginawa ko po, baka sabi ko, baka yung nabili ng master, baka may problema. Nag-bypass tayo. Cleaners muna natin to. Sorry, hindi bypass, nag-condemn. Cleaners muna natin itong dalawa. Ganun pa rin, lusot pa rin. Kaya, na-check ko mga guys, itong hydrovac nya. Itong nabili nila. Ano po ito? Wala yung wala yung lock. Hindi katulad itong nilagay natin, meron. Ito yung lock na yan. Yan. Ito mga guys, para na naman sa mga baguhan to. Ngayon, isalpak na natin yung yung brake master na yung dati. Iwanan na ito. Ito ang pinalitan natin. Kasi duda ako doon. Kaya mga pananalitang hindi sigurado, duda hindi sigurado. Pero try tayo mga guys. Sabi ko nga po dyan, walang masama yung pyesa naman sa atin naman yan Kung hindi umobra, di sa atin lang kasi sa atin naman po yan. Okay mga guys, antayin nyo, pandarin natin to na walang ganito muna. Dapat po yung brake po tukod, yung matigas. Kanina po kasi mga guys, kahit tapakan mo yung preno, lusot pa rin kahit naka block na ito. Okay mga guys, salpak natin to Ayan mga guys, nakasalpak na. Pero sabi ko nga po, i-block muna natin itong dalawa. Huwag muna natin ilagay itong papunta sa mga gulong. Ito yung yung duda ko dito Pero sana okay na. Ulitin natin mga guys. Ito po para sa mga rookie, mga bago ng mga mekaniko. Pero isama na rin natin yung mga ibang mekaniko, yung mga matagal na dito na naman tayo Yung hula-hula ba? Yung ito problema. Tapos katulad nito mga guys, ulitin natin bagong bili po kasi ito para magbenta. Kulang naman sa road test yung bumili nung dumating dito. Yes, bagong bili ko ito. Lusot yung preno ko. Ayun nga po, tinoubleshoot natin. Wala akong rito, bago wala akong makitang problema dahil bago yung hydrovac, bago yung master. Sabi ko walang problema ito, mag-bleed muna tayo. Nung nag-bleed tayo, ganun pa rin. Kaya sabi ko, ganito gawin ko kako. I-block ko muna to. Nung i-block ko ito, ganun pa rin. Ngayon, pandarin natin, baka ganito pa rin. Yan mga guys. Start tayo. Sana okay na. Ayun, bato na, ang taas na, ang taas na po siya, may 3 inches na yung pagitan, hello, taas agad. Kasi mga guys, ito po, ulitin natin, nung dumating dito, mahina yung preno. Nung napansin namin kasi meron kami, may mga kasama tayo rito. Sabi ko, i-bleed natin. Baka singaw lang, baka hindi lang sila nakapagpalabas ng hangin. Nung na-bleed natin, ganun pa rin. Yan, ito okay na po Wow, para tayo rito, nakahula na naman tayo rito yan ang tawag dito, hula-hula. Kung nahulaan natin, edi okay na. Ulitin natin mga guys Yun po ang story po nito mga guys. Bagong bili kasi ito. Ito po yung big body na 16 valve GLI automatic transmission. Yung bumili po kasi nito hindi niya rinod test, kalbi na kinuha kasi tumingin sa itsura.
Okay, sa itsura po naman maganda, pintura. Kaya lang po, kung sa tao, beauty, tignan, gwapo. Pero naman po yung karakter niya, ugali niya, attitude niya, pangit. Ganito nangyari po dito. Okay mga guys, ganun lang po. Ngayon mga guys, ulitin natin ha. Pero yung under niya, hindi ako satisfied dito mga guys. Medyo magaspang. Yan o, yung preno niya po, tigas na. Ibig sabihin mga guys, ang problema po hydrovac. Diba? Nahulaan natin. Ayun mga guys, ulitin natin. Ang una natin ginawa dito mga guys, lahat ng gulong nag-bleed tayo, harap likod. Ganun pa rin. Kasi kung inapakan natin, solid naman yung ano, yung ano niya, yung bato ng fluid. Sabi ko, tanggalin niyo yung ano ito. At kunin niyo yung ilang ko-condemn natin. I-block muna natin 'yan. Nung na-block na, ganun pa rin. Kaya sabi ko, punta tayo sa hydrovac. Ayan, nang pagtanggal natin ng hydrovac, nakita natin na ano, wala yung pinaka lock niya rito. Kaya yung hangin po lumulusok, sumisinga. At sa kapansin nyo mga guys, itong hydrovac po, meron ng check valve dito. May check valve dito, pero itong original unik kinabit natin, yung galing sa atin, yung ano po, yung check valve po, dito na may sariling check valve. Kasi ito kasi mga guys, suction. One way po ito, dapat po kung inawakan nyo po, hindi po maglalaro yung hangin. Nag-stay lang yan. Okay mga guys, yun lang po. Ito lang ano natin dito. Sabi ko nga po para sa mga baguhan. Kung ganito po na may problema, konting tiyaga lang. Yung sabi ko nga po, try and try. Subukan lang kung saan umubra, dun tayo. Ganun lang mga ginawa ko dito mga guys. Pero ito ba, dating ginagawa na natin to, simula na meron pa tayong troubleshoot na mga Lai, customer king kamanang, andito yung may-ari. Ito, tamang-tama. Ganito po yun nangyari. Di ba po, bagong bili nyo? Apo. Nakuha ko na yung problema. Apo, salamat po. Yung preno po, binilian nila na kulang-kulang, walang pyesa dito sa loob. Tapos, linagyan nila ng na hindi dapat meron nito. Ito po, yung nabili na natin, okay na unyan. Kaya yung preno nyo po, pwede ng ano, tumakbo ng 100%. Nga si Dayo adeng. Ayun po, kasi sabi ni madam, ganito po. Kung kilala nyo po yung binilihan nyo, baka pwedeng kausapin nyo na ano. Kasi po mga guys, naka ano po ito, panuyorin nyo yung YouTube channel natin, naka YouTube po ito. Ito po yung takip dito, wala. Tingnan mo kasi papa. Ito po. Dapat po may takip yan, para hindi pumasok yung hangin. O kaya kung umuulan, yung ampas po ng hangin ng auxiliary fan, tagos po dito. Hindi nila nalagay yung takip. Kausapin nyo na lang po yung binilan nyo kung meron, kung baka may ginawa sila doon na hindi nila na ibalik. Pero sa ngayon po, wala mo naman pong problema yun. Wala naman po, kaya lang po kung maglolong drive po kayo, o kaya yun po, kasi ventila ano po niyan, harang po ng hangin yan para hindi makapasok sa loob. Hindi po tayo makakabili dito na lang po kasi sa naiiyak ko pa pinuwat to baka wala na yung taong biglang ko pupunta ng ibang bansa. Ganun po ba? Ayan, ganun na lang mga guys. Kung bumibili kayo ng mga sakyan po, i-double check nyo po ito boss. Dapat po hanggat maaari magdala kayo ng mga mekaniko na nakakaintindi. Yung nakakaintindi, hindi yung expert na mekaniko, baka mamaya mas mahal pa yung bayad ng mekaniko kaysa yung sasakyan na kunin nyo. Hindi, ganun lang po. Ngayon po, ito po na-address na natin, okay na yung problema. Mamaya po, isalpak na natin to. Kasi ang ginawa ko, bossing, para ma-troubleshoot ko yung problema, binaypas ko muna, tinanggal ko muna yung fitting na galing sa master. Baka po ang problema yung linya. Tinanggal ko na nga po ito, dapat po naka-block na yun, dapat matigas. Ang nangyari po, malambot pa rin. Kaya nung kinalas ko yung hydrovac, kasi duda ako dito, nakita ko po yung nabili, hindi ano? Hindi, kulang-kulang. Kulang-kulang. Ayan po, bago na po yan. Ito po yung ayan po. Ay, salamat po. Mamaya po mga siguro po alas 2, i-retest po na natin mamaya. Sige, sige po, sige po. Bayaran ko na po. Parang hindi na po. Mamaya na lang po. Okay, okay. Ayos ang mga resibo. Okay mga guys. Di ba maya na lang pagbalik, kumakain ka eh. Di, sige mamaya na lang po. Para ano? Ha? Mamaya na lang. Mamaya na lang kang maramdaman ka nun.
Na yung madamdama. Sabi ko mga guys, ang customer natin Ilocano, kaya yung madamdama kasi mamaya na lang. Kaya yan, mamaya na lang. I-road test natin ito mamaya. Ngayon, palagay na natin yung fitting. Ito. Mag-road test na lang tayo mamaya. Isama natin si sir. Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. Lang po. Na buti nga lang po, sabi nga ni sir, maghanap na lang tayo ng ano, pwede ba naman nila gamitin to, kaya lang dapat talaga meron yung takip doon para kung maglolong dito kayo, umuwi ka ng Ilocos, Isabela, yung hangin po kasi ng ano, ng exhaust po, dumediretso po doon, yung init po, napupunta sa loob. Kaya dapat may takip po. Opo. So, kung ano, sa inyo na lang po lahat. Sige po, magkano po. Kung wala pong makuha po, gawa na lang tayo ng provide, siguro ano. Oo, maganda. Yung ano po, alam niyo po yung interior ng sasakyan. Yung po, ilalagay po dyan. Ano, nagawa nyo na lang po ng ano. Para hindi na, kasi wala na yung binila namin eh. Ay, salamat po, salamat ng marami. Maraming salamat. Ayan. Sige po mamaya po, mga alas 2 po mag-rotes. Patakirin ko mamaya po. Sige. Balik 4-8 po lahat na. Ayan mga guys, bago tayo magpaalam, ipapakita ko po sa yung mga yung may-ari kasi po, hinihingan natin ng privacy. May mga nagpapagawa dito na ayaw magpakita. Ibig sabihin, sinamamasa kasi sir, wala silang utang kasi gusto nila magpakita. Yung mga iba, ayaw magpakita dahil marami silang utang o kaya ganito ganyan. Dito naman tayo. Pero ito si Madam. Ay po. Ayan, yan si sir. Tanghali. Opo, sila po yung yung nakabili. Pero ang story nito mga guys, ng sasakyan, binili pala ng anak nila regalo nung birthday ng Tatay niya. father niya. Kaya yun, hindi natin masisi kung kasi ang bumili pala mga guys, yung anak niya, irinegalo niya kay Bossing. Ngayon si Bossing ang nag-drive, sabi niya mahina yung preno, kaya yan ang ginawa natin. Okay mga guys, hanggang dito lang tayo. Okay. Bye-bye. Okay, wow. Ipapalo ko kayo. Anong ano nyo? Yes, automotive po. Okay. Ipapalo ko kayo. Okay mga guys, don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.